Kaya, ba't palagi ba pera na sa isip mo? Bakit pera lagi nasa isip ko? Um, Di naman sa sinasabi ko mukha akong pera, pero parang gano'n na din. Hindi, joke lang. Pero kasi, kumbaga, lahat naman ng tao kailangan natin ng pera, di ba? Kaya ako siya lagi iniisip kasi ayoko na siya isipin in the future. Kaya mas iniisip ko na siya ngayon para makagawa ko ng ways paano makakagawa ng pera nang wala na akong masyadong ginagawa, passive income nga yun, gano'n. Saka kumbaga, di naman tayo hypocrite na sabihin natin, basta magkakasama lang kami ng mga mahal ko sa buhay, okay na ako doon. Kumakain ako 3 times a day, okay na ako doon. So, that's good. Pero for me, hindi siya enough kasi gusto ko ng magandang buhay. Hindi lang para sa akin. Siyempre, in the future, family, di ba, makakabuo ka. Tapos, siyempre, depende sa mga actions mo ngayon kung ano yung magiging buhay ng family mo in the future. So, hindi lang ikaw yung magsasuffer sa mga actions mo ngayon. Yun yung hindi natin nakikita. Lalo na kung wala ka pa ng mga anak. Siyempre, hindi mo marirealize agad yun. So, pero, yun nga, yun yung mga ilan sa reasons. Tapos, kaya pera lagi na sa isip ko kasi for me kasi ang pera parang ganito siya. Hindi iniisip ng iba parang hindi siya ganoon ka-importante. Pero kumbaga number one, it's close to oxygen na parang pag wala kang pera, 'di ba? Parang oxygen 'yan. Mahirapan kang mabuhay. Parang ganoon. Tapos pangalawa, money may not be the most important thing, but it affects everything that is. So, nung na-realize ko yun, pera talaga yung kailangan kong ingay nung ang ingay nung so narinig mo ba? So, nung na-realize ko yun, pera talaga yung kailangan kong pagtuunan ng pansin. Kasi nakaka-apekto siya sa lahat eh. Di ba? Tapos, kahit ano pang definition ko ng success or natin, di ba, iba-iba tayo ng definition ng success. Kunyari, for some, ang definition nila ng success, makauwi sa Pilipinas, kung OFW sila, makasama yung family. For some, ang definition nila, makabili ng bahay at lupa, makapag-travel, magkaroon ng malaking savings, magkaroon ng negosyo. Iba-iba tayo, subjective yung definition natin ng success. Pero, one thing I realize is hindi mo maaalis sa formula ng success yung pera. Nung naisip ko yun, na parang kahit ano pang definition natin ng success, kailangan natin ng pera. Tama? So, yun. Kaya, simula nun, talagang puro pera na iniisip ko. Ganon. Pero syempre, in a way na tama yung ginagawa mo, wala kang inakapangan tao. Ano pa? Hindi ka nalalamang sa kapwa mo. Yun. Simula nung ginawa ko yun, somehow may mga nagbago. Pero, eto lang din na-realize ko, pag tama yung ginagawa mo, ang hirap maging successful. Ang hirap umangat pag tama yung ginagawa mo. Di ba? Kaya syempre, di ko naman sinasabi na gumawa tayo ng masama. Pero yun lang, mas fulfilling siya kasi mas mahirap siya dahil tama nga yung ginagawa mo. Pag maling ginagawa mo, madali kumita yung pera. Madali kumita ng pera, mabilis din mawala. So yun, and I think last is for me yung money or yung pera. Ano siya, it's like your sixth sense. Kasi bakit? It allows you to enjoy your other five. Parang ganon yung money for me. So, yun.